Guys, good evening. Ito na yung utang ko sa inyo na lesson 5, yung critical reading and reasoning. Okay? First, we have critical reading as reasoning. When you say critical reading as reasoning, it is your you conclude about what you read. Parang deeper meaning siya sa depende sa binasa ninyo. So, nag-conclude kayo doon, no? Critical reading goes beyond recognition of the text, meaning understating it in your own words. You give opinion based from what you read. According to this one also, a critical reader does not merely skim the text at hand. Yung hindi ka lang umaasa dun sa binasa mo, but you comprehend. To reach a solid interpretation of a text, the critical reader must dwell on what the text does by making such remarks beyond what it says. Ayun nga, hindi ka lang nagbabasa sa binasa mo, kundi makikita doon yung judgment mo as a person. Malalaman kung ano yung perspective mo sa bagay na yon, kasi magkakaiba naman tayo ng perspective. Then, there are 3 steps of analysis and reflecting, reading, and discussion. Yung first is what a text says. The second one is what a text does and what a text means, yung sa last one. Yung sa what a text says, you're going to restate. Parang, according sa binasa mo, sasabihin mo lang yung nabasa mo, parang gano'n. Inuulit mo lang siya, nagre-retell ka lang doon. Doon sa what a text does naman, you describe, description. Dinidescribe mo kung ano yung nabasa mo according to your perspective. Then sa number 3 naman, what a text means. Ibig sabihin, it is more deeper. Nagkakaroon ng interpretation. Base doon sa binasa mo, kung ano yung pagkaka-analyze mo doon sa nabasa mo. So, mostly, parang pare-pareha sila pero magkakaiba. Yung isa, binabasa mo, tapos sinasabi mo lang yung nabasa mo. Yung sa pangalawa naman, binasa mo, pero dinidescribe mo siya. Yung sa pangatlo naman, binasa mo, tapos nag-interpret ka na. So, may judgment na doon. There are goals of critical reading. Then, the first one is the ability to distinguish between the fact and opinion. You should also, palagi nyo dapat to alam pag nagbabasa kayo. Dapat alam nyo kung ano yung mga tama, yung mga fact, at saka yung kung ano yung opinion, kung ano lang yung base lang, may base sa opinion ng isang tao. Alam naman ninyo yung pagkakaiba ng dalawang yun, di ba? Pag fact, may further evidences. Yung pag-opinion, base lang sa sariling opinion. Then, sa number 2, the ability to identify the author's purpose. Kung ano yung gustong iparating ng author. Number 3, the ability to make inferences. Pag sinabing inferences, you draw a conclusion based upon doon sa evidence na nakikita ninyo. For an example, nakakita ka ng gusgusin na madumi, punit-punit na bata, na madaming grasa, then nagko-conclude ka na yung batang yun ay palaboy kasi nakita mo na gusgusin siya, tapos namamalimos. Yun yung inferences. Number 4 naman, the ability to recognize the author's tone. Ibig sabihin kung paano niya, ano yung gusto niyang iparating, ano yung purpose niya. Ganun ang author's tone. The ability to recognize persuasive techniques. Ano-ano yung mga techniques dapat na kung saan nai-encourage yung mga reader para magbasa. Okay? Critical reading ultimately examines the author's choice of content, language, and structure. Of course, depende yan sa, magkakaiba kasi ang mga author Depende sa style nila, kung ano-ano yung ginagamit nilang content, language, at saka structure. Then, the critical reader analyzes the tone and persuasive elements of a text through reviewing the choice of language used. Magkakaibang atake, depende
sa yung iba kasi yung atake ng mga author sa starting point nila is parang nagpapatanong sila para makatch yung attention ng reader. Yung iba naman description, nagbibigay sila ng mga information, ganon. So depende yan sa writer or author. Critical reading teaches the reader how to not blindly accept all the presented facts without further examinations. So yun nga, kailangan marunong kang i-separate yung fact at saka opinion. So hindi lang basta-basta nagbabasa ka, kailangan gumagawa ka ng conclusion na may hinahawakan or nalalaman kang further evidences, no? And then to read critical is to make judgments about how text is argued. This is a highly reflective skill requiring you to stand back and gain some distance from the text you are reading. It is not recommended to read just to look only or primarily for information. Instead, read to look for ways of thinking about the subject matter. Yun nga, hindi ka lang basta parang sa hindi lang siya reading. For an example sa painting, 'di ba? Pag tinitignan mo yung isang painting, yung isang bagay or yung isang subject, kapag nakikita ka ng drawing na or painting na isang bata na tas putol-putol, behind that picture is parang may conclusion na nangyayari, na may story behind that painting. Parang ganon din sa paggawa ng book or paggawa ng story. Okay? Fact versus opinions. Nasabi ko na yan kanina. Basta pag fact, ibig sabihin lahat may further evidences. Then sa opinion naman, yung kung ano lang yung sinasabi ng isang tao or opinion ng isang tao. So, mayroong mga examples dito. Of course, sa number 1, yung answer is fact. Kasi, yung totoo naman na that natural fibers nagbo-boost siya ng immune system natin para sa digestive health. Then, sa number 2, chocolate cake is the most delicious kind of dessert. This is an opinion kasi depende naman yan sa tao. Hindi naman ibig sabihin na chocolate cake is yun na lahat ng tao, paborito na lahat yon. Then, sa number 3 naman, men and women are opposite sexes. Totoo naman to kasi, di ba, dalawa lang naman, okay? Sa number 4 naman, Filipinos are lazy people. Opinion din. So, yung number 1 and number 2, fact. Yung number 3 is opinion. Yun, palagi nyo dapat malaman kung ano yung pagkakaiba nila. Then, yung author's purpose and tone, ito yung sinasabi ko kanina, meron na yan. Kung ano yung intent, ano yung gustong iparating ng writer. Kung ano yung purpose niya, kung paano niya ma-encourage yung mga reader para mas more on magbasa pa. Then, may analyzing written text. Meron tayo dito yung purpose or content. Anong nilalaman? Pag content or context or purpose, ano yung nilalaman, ano yung gustong iparating, parang ganon. Yung sa author, kung sino yung nagsulat. Yung sa audience naman, kung sino yung target. Kung for an example, kayong mga bata, dapat yung isusulat niya is para sa inyo lang. Kung pang-adult lang din, ganon. So, depende sa target na audience ng author. Then, sa number 4 naman, sa topic and position, depende yan sa argument or gustong topic na i-highlight ng author. Of course, meron ding supported na evidence. Dapat yon. Tapos, at the end of the story, dapat kailangan may value learn. Tapos, masasolve yung topic na i-highlight niya. No? Then, sa research or sources, kung ano-ano yung mga supporting do previous researcher have a role in supporting the author's argument? As an author, kailangan you do a research
kumuha ka ng mga sources ng mga book na pwedeng mong pagbasihan sa gagawin mo para mas ma-improve mo pa yung gagawin mong story, parang ganun. Then sa number 6 naman, sa proof at saka evidence, kailangan palaging para to nag-fall ito sa fact at saka opinion, mas mostly sa fact kasi may proof at saka evidence na nakalagay doon sa text. Then naman sa number 7 naman, yung organization, yung tamang pagkakaayos-ayos niya from sa title hanggang sa body of the story, hanggang sa merong judgment sa dulo, hanggang sa matapos na yung story. No. Then ito yung sasabi ko, yung style, kung ano yung mga choices of words ng author, kung ano yung gusto niya, depende sa atake ng author, kung ano yung magkakaiba kasi sila ng style Then sa number 9 naman, drawing a conclusion, what does the author want to highlight, kung ano yung dito na lang usuals kasi sa drawing a conclusion, kayo na mismo to yung nagbe-base kayo sa binasa nyo, tapos yung kung gaano kalawak yung imagination ninyo, kung gaano ka-deep yung pagkakaintindi nyo sa binasa ninyong text, no? Okay, making inferences, ito yung sinabi ko kanina, basta it is conclusion na may evidence, basta yung deeper na meaning ng reasoning, that is inference. Actually, it is an educated guess, pero with further evidence. Now, when you are making an inference, you are reading between the lines or just looking carefully at the fact and coming to conclusions. Nagko-conclude kayo base sa nakita ninyo, pero with further evidence na nakikita nyo. Parang sa in-example ko kanina, yung batang gusgusin na humihingi ng pera, ibig sabihin, he is an orphan or palaboy kasi madungis nga siya, humihingi siya ng pera, na mamalimos siya, parang ganon. Yun yung basihan ninyo. So, that's all. Thank you for listening.